Ano nga ba ang pinagkaiba ng SSS lump sum sa SSS monthly pension at ano naman itong 18-month advance pension? Yan ang mga tanong na ating sasagutin sa video ito. By the way, this is Biyahe ni Kin, here to go HR vlogger. Tara, pag-usapan natin. Kung ikaw ay miyembro ng SSS na dumating na sa voluntary age retirement na 60 years old at ikaw ay magre-retiro na rin sa iyong trabaho, kung ikaw ay employed, maaari ka nang mag-avail sa isa sa pinaka-importante at pinakakilalang SSS benefit ay ang SSS Retirement Pension. At under the retirement pension, merong dalawang retirement types. Umpisahan natin sa SSS lump sum. Ano nga ba yung SSS lump sum na tinatawag? Ang SSS lump sum ay one-time cash benefit equivalent sa iyong total contributions at yung contribution ng iyong employer nung ikaw ay nagtatrabaho pa. Tama na rin ang interest earned ng iyong mga contribution at ito ay ibinibigay sa mga SSS member na hindi umabot sa minimum requirements na 120 months na contribution. Ibig sabihin, automatic itong SSS lump sum pag hindi mo na-reach yung minimum retirement months ng contribution na at least 120 contributions. Basically, ang ibig sabihin lang ng SSS lump sum, kung ikaw ay isang SSS member na gustong mag-apply na ng iyong retirement claim or benefit kay SSS at hindi mo na-reach yung minimum requirements nila na 120 months contribution, maaari mo nang makuha ang iyong contribution, kasama na rin yung employer contribution, pati na rin yung dividends or kinita or tinubo ng iyong contribution ng isang bagsakan lamang. Pangalawa naman na type of retirement, ito yung tinatawag na SSS monthly pension. Ang monthly pension ay lifetime cash benefit pinabayad sa mga SSS retired member sa monthly regular basis at dapat itong mga SSS retired member na to nakapag-contribute sa SSS bago sila mag 60 years old or before yung retirement age nila na 60 years old ng at least 120 months na worth ng contribution. Ibig sabihin 120 months yung minimum pataas. Ibig sabihin, kung nakapag-contribute ka ng 120 months and up, automatic, dito ka papasok sa monthly pension na tinatawag. Again guys, ito ay lifetime. Ibig sabihin, hanggat nabubuhay ka, ma-receive mo itong SSS monthly pension. At syempre, kung ikaw ay may dependent, ano naman yung mga qualification for SSS dependent, iyong anak na 21 years old below, kung pasok doon sa criteria na yon, ay maaari makatanggap ng dependent pension. Kung magkano naman ang dependent pension? Dependent monthly pension ay 10% ng equivalent monthly pension ng retired SSS member or 250 pesos alinman ang mataas doon sa dalawa. Tapos, ano naman itong SSS 18-month advance pension? So, kung ikaw ay pasok doon sa monthly pension, ikaw ay nakapag-contribute kay SSS ng at least 120 months contribution, ay may option ka na i-advance ang iyong 18 months pension. So, applicable ito or maaari mo itong gawin kung ikaw ay magpa-file na ng iyong monthly pension kay SSS. Ibig sabihin yan, i-request mo na mauunang ibigay sa'yo yung 18-month na monthly pension mo kay SSS. Ibig makukuha mo yung 18-month advance pension mo kay SSS. So let us say, yung monthly pension mo ay 10,000 pesos. So 10,000 times 18. So yun ang makukuha mong 18-month worth na pension at magre-resume lamang or makaka-receive ka lamang ng iyong or magi-start lamang ang iyong monthly pension kay SSS after 19 month nakuha mo yung iyong 18-month advance pension. So, kung iisipin mo, mas maraming benefit at mas maganda kung natapos mo yung at least 120 months contribution mo kay SSS. Kasi syempre, yung monthly pension na makukuha mo ay lifetime na.
At kung meron kang dependent, ay makakukuha din sila ng dependent pension. At higit sa lahat, meron din 13-month pay pension na nare-receive ang mga SSS monthly pensioners. So yun po ang pinagkaiba ng tatlo. So i-summarize natin, for SSS lump sum pension, kung hindi mo na-reach yung minimum requirements ni SSS na at least 120 months contribution, bibigay sa'yo ni SSS lahat ng nahulog mo kasama yung dividends sa kanila ng isahan lang. While for SSS monthly pension, ay lifetime cash benefit na makukuha mo. At 10-month advance pension naman, kung mag-a-avail ka ng monthly pension or di mong i-request yung 18 months na pension mo in advance. Yun lang naman po ang pagkakaiba nung tatlo. For our next video, sasagutin natin ang mga tanong na ito. Sagutin natin lahat ng mga tanong na yan patungkol sa inyong SSS pension. Once again, this is Biani Kin, here to go HR Vlogger. Huwag kalimutan mag-like, comment down below at mag-subscribe para maging updated ka sa aking mga next video.